bang bago? Di ba wala? Handa na lumaban sila para sa tama. Ano bang tama? Ano bang mali? Kung sama-sama madaling magapi. Andito na ang tunay na samahan. Sila magpapatunay na may karapatan. Handang bumoses sa sambayanan. Para sa Pilipinas ang samahan. Tama na ang lokohan, wag na tayo magpaloko. Wag na magpanggap na tayo'y mga bobo. Walang kabuluhan, ating wawakasan. Lahat ng mali may katapusan. Magandang samahan, ito ang aming samahan. Ipaglaban ang tama. Kami ang bagong Pilipinas Vloggers. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Paglalaban ng bayan, bayan sinilangan. Huwag magpapasakop sa mga dayuhan. Sila ang samahan na magtutulungan. Basta nasa tama, walang urungan. Atin to, walang pwedeng umangking. Paglalaban ng West Philippine Sea, walang pwedeng pumayag. Di tayo papaapi, tayong lahat ang magkakakampi. Sila ang laging lilikod para sa inyo. Magiging tunay at totoo. Mga mali itatama natin to. Suporta para samahan kayo. Magandang samahan. Suporta para sa lahat. Lalaban para sa Pilipinas at para sa tama. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Palaban sa palaban, ito ang magandang samahan. Bagong Pilipinas Vloggers. Bagong Pilipinas Vloggers. Ipaglalaban ang tama. Laban para sa bayan. Suportang tunay para sa tama. Suporta sa tunay na samahan. Gusto ba ninyo ng balitang umaatikabo at on point? Gusto nyo rin ba ng mga komentaryo na tagos sa laman at tagos sa puso? Hindi pa rin patitinag sa mga nang-aapi at mga tiwali. Narito na po ang ating bunso ng bagong Pilipinas Vloggers. Ang guro, broadcaster, kolumnista, education reform advocate, at road safety advocate, walang iba kundi si Spokesjet Channel. Manghangman ang tirada, walang patumanggaman kung magpatumba ng mga sinungaling at tiwali. Hindi natatakot si Spokesjet sapagkat siya ay nasa panig ng katotohanan. Kinakagkag ang mga walang hiya, kinakampihan ang mga nasa tama. Dito na po tayo sa Spokesjet Channel, proudly from Bagong Pilipinas Vloggers. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Welcome po sa episode 122 ng The Ilocano Educator Show. Ako ay nagbabalik, si Spokesjet, para talakayin ng isang pervasive na issue na matagal nang nangyayari sa ating education landscape. Ano nga bang tinutukoy ko? Actually, 4 P's ang tinutukoy ko ngayong gabi.
Pero bago yan, kumusta na kayong lahat? Sana'y okay kayo, sana'y lagi kayong nasa mabuti at naway lagi kayong maging masaya kahit ano pa man ang mangyari. Ako ay isang teacher at bilang panimula sa aking 6th anniversary month-long celebration ng The Ilocano Educator na aking column kung saan hinalo ko tong titulo ng ating programa ngayon ay nais kong sabihin na hindi ko masasabing marami na akong nagawang dakila. Bakit? 6 years pa lang eh. Kung ihahambing natin sa ibang mga education reform advocate na matagal nang nasa sirkulasyon, ako ay wala pang nagagawa sa totoo lang. Wala pa talaga. As in alaus, ekis pa. Siguro maliban sa pagpapablacklist sa isang college administrator na maraming kakurakutan kabilang na ang pagtatakip sa kanyang protege na isang sex maniac. At siguro ang nalalapit na pagtatanggal sa isang local university president na mainit na ngayon dahil sa kinasasangkutan ng isa sa mga profesor ng kanyang universidad na kung saan itong profesor na ito ay may ginawang kabalbalan. Ano yon? Yung panlalait sa artista na si Macnil Aura Briguela. Pambihira talaga. Kung inaakala natin na ang larangan ng edukasyon ay isang larangang napakaganda at napakadalisay, abay sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan, lalong-lalo na rito sa ating bansang Pilipinas, ay lubhang nakalulungkot na nangyayari pa mula noon hanggang ngayon ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ano ba ang mga bagay na ito? Itong mga 4Ps na sinasabi ko. Ang kauna-unahang bagay na nangyayari rito ay ang politika. Ang politika, bagamat hindi na kasing uso sa DepEd, lalo na sa mga public school, ito ay nauso naman sa mga higher education institution na nire-regulate ng Commission on Higher Education. Bakit? Sa totoo lang, nangyayari ang politika kapag mayroong dekano o presidente na nakaupo bago at pagkatapos itong dekano na ito o presidente o kahit department head ay nagdadala ng sariling mga tauhan. At ano ba nangyayari? Kadalasan, ang ayaw nila mga tauhan ay hindi nila pinapayagan na makabalik pa. Pinahihirapan pa ang proseso. Kagaya nitong si Boy Clabing na isang bagong upong din. Itong hayop na ito, itong putanginan to, tarantado talagang baklang ito. Pinahihirapan pa yung ilan sa mga ayaw niya. Gusto ba naman niyang pasulatin ng intent to teach? Aba, hindot na ito. Dito lumalabas ang politika. Bakit? Bukod sa mayroon siyang naririnig, mayroon pa nagsusulsul sa kanya. Yan ang mahirap eh. Hindi ba dapat sa larangan ng edukasyon ay tinuturuan tayo na maging makatotohanan, maging tapat at maging tahasan? Pero ano na lang ang mga nangyayari? Ang nangyayari, ang tao pa na dapat sana'y nakaupo dahil sa virtue ng credential niya o sa mga merito katulad ng research, community extension, pati na rin ang involvement sa mga professional organization at saka sa community involvement. Yung mga community development baga, yung mga Rotary na yan, ay nako. Yan pa ang tao na iniipit, yun pa ang tao na kinatatakutan. Bakit? Kasi ito ang problema kasi sa kultura natin, lalong-lalo na sa edukasyon, ay ang paglaganap ng crab mentality. At itong crab mentality ay nangyayari kapag ang isang mas nakaaangat o mas senior na teacher o kahit department head ay na-intimidate sa mas magaling pero baguhan pa lang. Ano bang kinatatakot nila? Ano bang gusto nilang patunayan na sila lang ang magaling?
Kaya nauusong politika, naroroon ng mga paksyon-paksyon eh. Kaya mayroon ding iilan ng mga guro na ayaw talaga sa mga politika na yan. Yan ang problema eh. Ang politika na yan, yan ang nakakasira sa bawat eskwelahan, pribado man o pampubliko. Etong mga lecheng eskwelahang ito, wala talagang ibang naiisip kundi ang tanggalin ang taong sa akala nila'y banta. At hindi lang yan. Pinahihirapan nila ang buhay ng isang guro o isang staff member na ayaw sumunod sa tugtog, ayaw sumayaw sa tugtog. Yan ang mahirap eh. Hindi ba't ang sabi sa Biblia ay mahalin mo ang iyong kapwa-tao, di ba? Kahit ang kaaway mo, mahalin mo, di ba? Pero ito na nga ang problema eh. Ang problema kasi, lalong-lalo na sa mga baguhan na nasa posisyon o yung matatagal na pero walang pinagkatandaan at walang natutunan. Ang kanilang layunin ay tanggalin ang taong sa tingin nila ay hadlang sa kanilang mga palakin. Itong mga buwaka ng inang hindot na ito, mga gagong ito, wala talagang pinagkaiba. Wala talagang pinagkaiba sa mga Judas at mga traidor ng panahon ngayon. At noon pa man, maaring ihambing mo sila kay Herodes, maaring ihambing mo sila kay Judas, maaring ihambing mo pa sila kay Poncio Pilato. Puki ng ina. Yan ang masakit. Kung sino pa ang mahusay, kung sino pa ang may pakikitang galing, kung sino pa ang kumpletong papeles, kung sino pa ang naka-align, yung pa ang tinatanggal o pinahihirapan. Bakit? Isang sagot lamang. Hindi kasi siya malapit sa kusina. At hindi siya malapit sa kusina. Yan ang sangkultura na kung bakit ang politika ay namamayagpag sa mga paaralan. Asaan ba natin ang ating mga estudyante matututo ng fair play, a sense of justice? Kung nangyayari itong mga kawalang hiyang ito, katulad ng politika. Kaya sa DepEd, mayroon ako nababatid na may mga guro ay dahil lamang sa posisyon, dahil lamang sa agawan sa credential, agawan sa prestige, nagsisigawan, nagsasagutan, nagmumurahan pa. Kulang na lang magsampalan. Ano to? Si Hilda Coronel at si Nora Honor? Sa pelikulang Nakaw na Pag-ibig? At sa totoo lang, may mga halimbawa ng politika na nangyayari, katulad na lamang ito. Halimbawa, kung hindi ka kabilang sa grupong ito, hindi ka bibigyan ng oportunidad, hindi ka bibigyan ng pagkakataon na magtagumpay, at hindi ka rin bibigyan ng pagkakataon na umangat. Kung umangat ka man, walang suporta na ibibigay sa iyo. Wala ni 5, ni isang pasasalamat, ni isang congratulations, or we appreciate you, ay hindi natatanggap ng taong target nito. Abay, nangyari na sa akin ng ilang beses yan, nangyayari pa rin. At sa totoo lang, ang politika sa eskwelahan ay nagdudulot ng paglabas ng mga ahas na sa akala mo'y mababait, akala mo'y hindi lilingkis sa'yo. Pero pag nakakuha ng pagkakataon, lilingkisin ka na, kakagating ka pa, tutuklawin ka pa. Maputang ina, in a matter of seconds, mamatay ka na. Anong death to? Professional death. Bakit? Kaya itong politikang ito ay nakakalason kasi may mga guro na umaalis. May mga guro na lumilipat. May mga guro na hindi na nagtuturo dahil hindi ito lagi tungkol sa sweldo, kundi ito'y tungkol sa kawalan ng pagpapahalaga sa kanila. Tungkol din ito sa kakulangan ng pagmamalasakit at pagtutulungan. Bakit? Kasi ang problema sa ating sistemang pang-edukasyon ay tungkol sa chismis at tungkol sa mga usap-usapan kesa na harapin ng diretso
ang isang tao, abay ipinagkakalat pa, ginagawang katatawanan, kuminsan ginagawang tampulan ng tukso, tampulan pa ng paninira. Hindi ba't ang turo sa atin ay huwag nating siraan ang ating kapwa? Paano natin aasaan ang mga kabataan natin na matututo na gumalang sa kapwa? Kung mismong mga guro at mismong mga pinuno ay hindi marunong makipagkapwa-tao. At may kilala ako ito, si Boy Pandak. Ang kapal ng mukha nito, nagmamalaki pa, mayroon siyang extra income sa kanyang side hustle, samantalang yung ibang mga guro, abay, hindi nila malaman kung sanglupalop ng daigdig makakakuha ng karagdagang salapi para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Abay, malaking insulto talaga ito. Bakit? Sapagkat dito lumalabas ang pagkakaroon ng kawalanghiyaan, pagkakaroon ng matinding kayabangan, lalong-lalo na sa mga kaguruan na noon ay hindi nakatamasa ng tagumpay sa pera, sa karera, at sa iba pang larangan ng buhay. Pero nang magtagumpay, sa halip na matutong magpasalamat, umunawa sa kapwa, at saka maging sensitibo sa isipan at sa puso. Utang ina, nagiging manhid pa, walang pakialam sa kapwa, hindi man lang marunong makinig. Kaya itong si Boy Pandak at saka si Boy Clubbing, itong parehong ito ang sarap pang untugin ng ulo Sarap iuntog sa pader para madala. Itong mga taong ito nakakahiya. Tsaka pag nagkakataon, dahil sa politika may mga teacher talaga na sinasamantala pagkakataon para mag-flex. Pagkatapos, ang daming pagmamalaki, mga putang inang yan, mga gago, mga buwaka ng ina, leche, hindi pa marunong magpasalamat sa mga taong tumutulong sa kanila. Sa halip na kanilang yakapin, sinasaksak nila ng patalikod. Tarantaduhan ito. Kaya hindi nakapagtataka maraming teacher na nagkukwit. Di ba? Oy, Ched, DepEd, lalo na ang Ched, dapat sana ipagbawal na yung politika na yan. Kahit sabi pang likas na yan noon pa man. Ito'y nakahahad lang sa pagkakaisa ng bawat departamento, bawat kolehiyo at bawat paaralan. Kung hindi tayo matututo na maging sensitibo sa kapwa, anong aasahan natin? Wala. Anong mangyayari? Ayan, maraming mga guro ang mawawalan ng kumpiyansa sa sarili at sa kapwa. At saka sa totoo lang, mayroon ding ibang mga department head o mga dean o kahit mga executive sa mga paaralan na walang pakialam sa nangyayari sa kanilang mga kapwa kaguruan, mga kapwa kawani, kahit yung iba mga kawani lang sila ang kakapal ng muka. Daig pang may-ari kung umasta, asal hayop talaga at its finest, ika nga. Diba? Dito naman tayo sa ating pangalawang issue. Sa 4Ps natin, ang power tripping. Bakit? Paano nangyayari ang power tripping? Una, kapag ang isang teacher o isang dean o isang may kapangyarihan ay nagmamalaki tungkol sa kanyang kakayahan nang walang konsiderasyon, hindi marunong magpasalamat sa mga taong tumutulong, at saka sinasabi na siya lang ang nakagawa ng ganung bagay. Ano ba naman yan? Napaka-ingrato talaga yung pag-ugali na yan. At ang power tripping, paano nangyayari yan? Nangyayari rin yan kapag ang isang teacher, kapag di niya trip ang estudyante, pinagtitripan niya, binabagsak kahit wala namang dahilan, kahit na nagsisipag ang estudyante. Pagkatapos, pag hinihingan ng pruweba, walang may pakita. Defensive pa. At ito pa, paano nangyayari ang power tripping kapag ang isang dekano o isang mas nakatataas ang tungkulin o kahit department head
ay iniipit ang isang guro. Halimbawa, hindi bibigyan ng teaching load, pahihirapan pa. Tapos pasisimulan pa, back to square one. Pagkatapos, abay, ang guro pa maiipit, pahihirapan ng husto, hanggang sa sumayaw ito sa tugtog. Pero paano ang mga katulad natin na hindi marunong sumayaw sa tugtog na uso ang nagigipit? Di lumalaban tayo. Kaya lang kuminsan nagbibigo tayo, umaalis na lang tayo, di kaya kinakasuhan natin. Kaya lang, ilang taon ba ang gugugulin para may sapin na lang kaso? Aba itong mga putang ina, mga dekano ito, mga putang ina, mga executive na ito halimbawa mga VPAA, iba pa. Ang mga taong yan ay dapat talagang makita nila na may katapat din silang matatagpuan. Yan ang hirap kapag nabibigyan na kapangyarihan, sa halip na nagiging mabuti, sa halip na nagiging makatao, at makadiyos, nagiging hayop, nagiging asal, demonyo. Mga gagong ito, mga hayop na to, talagang walang pinagkaiba sa mga buitre, sa mga ahas. Abay, hindi dapat pinapayagan ng ganitong kaugalian sapagkat naiipit ang mga tao na dapat sana'y nandoon bilang mga guro na tagapaghubog ng kaalaman ng mga kabataan, mga tagapagpabago ng kanilang buhay at tagapanday ng puso. I may be harsh, but what I am saying is the truth. And power tripping is one of the things I detest and abhor. Ito pa, paano ba nangyayari ang power tripping kapag, kunyari, ipinapasa-pasa ang isang guro o di kaya, halimbawa, ang isang potential na department head o dean, iniipit ng administrasyon. Bakit? Hindi dahil sa wala siyang husay, kundi hindi siya gusto, hindi siya trip. Kahit na ba ang credentials niya at saka yung kanyang mga papeles say otherwise. Kaya, ang nangyayari sa mga taong biktima ng power tripping, mga guro, hindi nakakapagreklamo dahil sa takot. O di kaya umaalis na lang para hindi na magkagulo. At ito pa, yung mga teacher na yon, nadidismaya na. Lumilipat na ng ibang industriya kung saan mas pinahahalagan sila. They feel appreciated more in other industries. They feel more empowered. And they feel more valued. Kaya, hindi nakapagtataka, dami-dami mga guro nagkakasakit. Bakit? Hindi dahil sa katakawan, kundi dahil sa kapaguran at sa kahayupang ginagawa sa kanila. Kaya itong mga putang inang abusadong ito, may araw rin kayo. Wala kayong magiging ibang katapat kundi ang Panginoon. Magpasaya kayo, magpakaligaya kayo rito sa mundo. Hindi kayo tatantanan ng Panginoon Diyos. Tatanungin niya kayo, anong ginawa niyo? Anong panggagarapal ang ginawa ninyo? Pinagsisihan niyo ba yan? Ginawa niyo ba ng paraan para mapabago ninyo man lang? Ay nako. At itong pangatlo na problema, prejudice. Anong prejudice? Ibig sabihin ng panghuhusga ng walang batayan sa isang tao. Lalong-lalo na kung ang isang tao ay mayroong personality difference sa iba. O halimbawa, may disability. O di kaya, siya ay extraordinary sa talino, sa kakayanan at kakayahan. At pati na rin na ibang mga teacher na galing sa ibang kultura. Maputang ina, nangyayari sa akin nakakaroon ng prejudice dahil lang sa laki ng kaha ko o di kaya dahil sa pagiging mestizo ko. O di kaya dahil nag-aral ako sa De La Salle. May ibang tao talaga na kung makapanghamak,
At ito rin, mas lalo na nangyayari sa mga teacher na nag-aral at nagtapos sa ibang mga universidad at mga kolehiyo na hindi gaano kakilala o di kaya hindi kasama sa top rank sa mga pamantasan sa buong daigdig. Abay, hindi sila hinahire dahil kunyari, bukod sa kanyang paaralan, mayroon nakikita na parang hindi ka nais-nais pero hindi naman pala. O di kaya yung kultura nila, yung kanilang lengguwahe, yung kanilang years of experience, o di kaya nag-job hopping for some reason other than yung mga ayaw lang. May dahilan ka kung bakit nagja-job hopping. Dahil din sa exploitasyon ng ibang mga private school. Utang ina, Ched. DepEd, tingnan nyo to ha. Pati yung Catholic Educators Association of the Philippines, yung CEAP, at yung iba pang mga organisasyon. Hoy, tingnan nyo yung mga practice ng ibang mga eskwelahan ha. Puro panggagago ginagawa sa mga guro, kaya ibang mga guro nasa-short change. Kahit hindi sa pera, pero nasa-short change dahil lamang sa sila ay hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil lamang sa ibang-iba sila sa status quo. Nangyayari pa rin kahit malaman ng isang teacher o isang dean o ay miyembro ng LGBT, mga klabing, mga tongril, saka mga silahis at iba pa, Isus Mariosep, ginagawang katatawanan, pinagtatampulan pa ng chismis, sisiraan kahit na wala namang issue in the first place. Yan ang prejudice. Ang problema kasi sa atin dito sa Pilipinas, bago pa man natin makilalang sa tao, marami na tayo nasasabi kahit hindi naman totoo at kahit hindi naman kanais-nais sa pandinig at saka sa kaalaman ng lahat. At ito pa, ang pinakahuli sa lahat. At syempre ito ang sustansya ng ating episode para sa gabing ito, ay ang panggigipit sa mga guro. Hindi lamang panggigipit sa trabaho, kundi panggigipit sa pananalapi. Karamihan sa mga private school dyan, ang babarat magbayad sa mga guro. Mayroon ding iba na halimbawa, summer class, mas maliit pang bayad. Tapos sa halip na full salary, ginagawa per hour, putang ina. Lalo na sa kolehiyo. Bakit? Para makatipid. Pagkatapos, mayroon ding ibang mga eskwelahan na kung maka-hire ng mga guro, agad-agad hina-hire, pero pagkatapos, i-dispatcha. Wala man lang due process. Wala man lang maidulot na mabuti sa guro. Bakit? Pahihirapan pa. At pagdating sa pera, ito, lalo na, ito nangyayari sa mga LUC or local university and college. Maghihintay ka ng ilang buwan bago mo makuha ang unang sweldo mo. Putang ina, grabe. Daming kaputang proseso na nangyayari. Mabuti pang mga permanent, mga regular, nakukuha na nila agad. Mga casual, yung mga contractual, yung mga COS o contract of service o tinatawag na JO, puki ng ina, mangungutang pa dahil wala pang sweldo. Pero kung sa bagay, ang kakulangan din sa ibang mga eskwelahan ay hindi sila nagtuturo ng proper financial literacy sa mga guro. Pagkatapos may iba pang mga eskwelahan, ayaw nila ng mga teacher nila mag-sideline. Bakit? Ang gusto nila, loyal yung teacher dun sa eskwelahan. Pero di bali sana kung ang bayad malaki. Hindi. Kaya dito sa Pilipinas, bayad sa mga guro, para ka nagbayad ng pahinante ng truck. Di kaya para ka nagbayad ng sweldo sa tindero ng ukay. Putang ina, nakaka-insulto talaga. Kaya dito sa Pilipinas, hindi maipapalagay ng mga guro ang kanilang mga sarili. Hindi nila alam kung saan nila kukunin ang susunod
nakikitain nila. Kaya may iba nag-abroad, may iba na lumilipat ang ibang industriya. Bakit? Dahil ang daming kaputahan sa edukasyon, hindi sa nagrereklamo ako. But that is the truth. That is the reality. Kung kaya, hindi natin dapat talaga itanggi na gano'n ang mga nangyayari sa larangan ng edukasyon sa Pilipinas. Sa totoo lang, the state of teachers in the Philippines is sa totoo lang, the state of teachers in the Philippines is still in deep shit, so to speak. Pero huwag tayong mag-alala. Bakit? Sapagkat bilang mga guro, tayo mga professional, may magagawa pa tayo. At may mga tao na hindi pa dapat nawawalan tayo ng pag-asa. Bakit? Kasi marami pa rin ang gustong tumulong sa ating mga guro. Hindi lang ito dapat tungkol sa training, kundi sa tamang paghawak ng pananalapi. Bakit? Sapagkat kinakailangan ng ating mga guro rito na maging kapantay ng ating mga counterpart sa Amerika, sa Europa, at sa ibang bahagi ng Asia. At pati na rin sa ibang mga mayayamang bansa sa Africa, South America, at iba pa. Bakit? Sapagkat ang ating mga guro ay maraming trabahong ginagawa, maraming sakripisyo. Pero hindi natin dapat isang tabi ang katotohanan na ang mga guro natin, karamihan sa kanila, ay hikahos. Kahit sabihin pa may benepisyo, may SSS, o GSIS, at saka pag-ibig, PhilHealth, marami pa rin mga guro talaga ang napipilitang mag-sideline para lamang to make ends meet. At isa sa mga magbibigay sa atin ng kaliwanagan at pag-asa ay ang ating special guest para sa gabing ito. At siya ay inyong makikilala pagkatapos po ng talakayang ito. Heto na po siya ngayon at sana po'y marami po tayong matutunan sa kanya at naway ang ating mga kaguruan ay huwag mawalan ng pag-asa sa buhay. Heto po ang ating special feed. Magandang gabi ho sa inyong lahat. Welcome po sa episode 122 ng The Ilocano Educator Show. At tayo ngayon ay tumatalakay tungkol sa pagsupil sa mga masasamang mga practice at mga nangyayari sa ating mga kaguruan. At syempre, ang aking diniscuss na pinakahuli ay ang tungkol sa financial traps na nagaganap sa ating mga guro at lalong-lalo na yung panggigipit sa kanila ng ibang mga paaralan nila. Kaya't narito po para sa gabing ito ang ating special guest na isang financial educator at ang kanyang wealth of experience ay tiyak na makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, ng kahulugan at ng bagong kaalaman upang ang ating mga kaguruan at lalong-lalo ng ibang mga kababayan natin here and abroad ay hindi lamang makaangat mula sa financial traps, kundi magkaroon ng tunay na kasaganaan sa buhay sa pamamagitan ng disiplinado, maayos, sistematiko at consistent na mga financial habit nang sa gayon ay tunay na makamtan ang kapayapaan ng isip, kapayapaan ng puso, at higit sa lahat kapayapaan ng bulsa. At nang hindi natin maranasan pa ang kagipitan sa salapi. Bagamat minsan ay malayo para sa iba, walang imposible basta't may natututunang bago mula sa ating mga been there, done that na mga katuwang natin sa pagkakaroon ng magandang buhay. So mga kababayan, ladies and gentlemen, narito po ang ating special guest, si Miss Kana or Mrs. Odi Damian in real life. At siya rin ang
mama ng ating naging guest. At syempre, kaibigan ng The Ilocano Educator Show, si Sir RJ Damian. Good evening po, Miss Kana. Magandang gabi po. Kumusta na po kayo? Okay, isang magandang gabi sa iyo at sa iyong mga viewers at sa iyong mga listeners. So, isang magandang araw at isang magandang gabi. So, andito tayo upang ibahagi natin itong ating kaalaman pagdating sa buhay financial at ating bahay kaperahan. Kung paano natin maitaguyod or ma-build ang ating bahay kaperahan. At mai-share natin ito sa ating mga kaguruan at pupulutan natin ng magandang kaalaman when it comes to their financial life, and then kung paano nila makamtan or ma-reach yung kanilang financial freedom at paano makakaahon sila sa baong-baong utang, di ba? Especially nga dito sa balita na naririnig natin na ang mga guro daw karamihan ay taga London. Kasi loan dito, loan doon. Sila yung loan donors, di ba? So, ngayon, ibabahagi natin sa kanila kung paano natin iwas o maiwasan or minimize natin ang ating mga pagbutang. So, ayan po. So, maraming salamat po sa iyo sa pag-invite mo dito sa akin bilang isang financial educator. Opo, at syempre po, lagi kayong welcome. Gaya ng sabi ko kay Sir RJ, lagi siyang welcome. Basta gusto niya na umere, walang problema. Iba-block ko yung schedule. Ganun din po ako sa inyo. Mm-hmm. So, malaking opportunity ito na natutugunan yung aking mission. Kasi advocacy ko to na gusto kong maisiwalat or ma-share itong financial education. Kahit kanino, basta Pilipino, kahit nasa ang sulok ng mundo, kailangan maturuan natin, kailangan may mabago sa ekonomiya ng bawat isa para mabago din ang ekonomiya ng ating bansa. Ayun, una po, bago po tayo dumako sa ating paksa, gusto po naming malaman how you were able to discover IMG and what was your life before IMG? Para malaman natin. Yes. Sige. So, before IMG, actually na dito sa Pilipinas, hindi ko pa yan nakilala si IMG. Sa abroad ko nakilala si IMG. Bago ako mag-abroad, mayroon ako isang negosyo dito na tumagal naman siya ng more than 20 years. Kaso, kulang nga sa kaalaman when it comes to finances, about how I build my solid financial foundation. So dumating yung time na nabuwag ang aking bahay kaperahan. So which is solution talaga na pagkaalam ko is mag-abroad para maiwasan yung or maiwasan or maiangat, maibaon, maibalik uli yung aking negosyo. So, doon sa abroad, nagtrabaho ako. Actually, doon ako nagtagal sa UK. At pag stay ko doon habang nagtatrabaho sa akin, may nag-share sa akin about financial literacy. So, and that is IMG, International Marketing Group, na ang platform nila is education, execution, entrepreneurship and communityship. Kumbaga environment, because there is a community who will support you, who will help you. So doon sa IMG, pag sinabi mong education, pag-aaral about sa finances, paano ba yung mga concept kung paano mo ayos ang iyong bahay kaperahan? Ano ba yung relasyon ng pag-iipon mo? At pagtaas ng iyong ipon line or wealth line, at kung paano mo pabababain ang iyong responsibility line. Ayun. And then, paano mo mapapabilis ang iyong investment?
Ganon. At paano mo, ano ba yung mga vehicle kung saan mo dadalahin yung iyong mga perang pinaghirapan. So may mga konseptong ganyan. Actually, nung nasa London ako or UK, hindi ko pa alam kung paano. Basta ang alam ko lang kumita and then may padala ko yung aking mga kinita dito sa atin, sa family ko. Pero nung nakilala ko si IMG, na-build talaga yung aking financial foundation. So, paano ba? Tapos, nung inaayos ko talaga yan, actually, naayos ko bago ako nag-for good How to build my solid financial foundation. Kasi, ang plano ko talaga is 5 years lang ako mag-stay abroad. And then, pag nakabayad ako, nakaipon ako ng punan uli, ibabalik ko uli ang aking negosyo. So, ang naisip ko, yung healthcare. Yung healthcare kasi, pag uwi mo dito, hindi stable yung healthcare. Sa ano lang yung aasahan mo, PhilHealth, di ba? PhilHealth lang mayroon tayo. Tapos yung mga charity. Pag nagkasakit ka, do you think masusustain ng PhilHealth yung pagkakasakit mo? Kung nasa abroad ka, libre. Di ba? Pero kung umuwi ka na dito sa Pilipinas, hindi yan libre. So, kailangan paghandaan mo. So, naisip ko, kumuha ako ng healthcare habang nandun ako. So, kumuha na ako ng healthcare at actually, yan is long-term. Kasi there are 2 types of healthcare Yung healthcare na if you are employed sa isang company or ikaw individual na kumuha ka ng short-term, you have that na mag-aalaga sa iyo habang ikaw ay yung protection sa pagkakasakit mo. Pero if you stop working, if you retire, wala na yung short term. Pero yung long term, what if nabigyan ka ng mahabang buhay after your retirement, 60 years old, 65, 70, pataas. Kung wala kang, hindi mo na paghandaan ng iyong pagkakasakit. So, saan ka ngayon pulutin, di ba? So, mangyayari dyan, kung meron pang panahon, paghandaan mo na ang iyong pagtanda. So, yan yung kauna-unahan kong binild yung aking healthcare. So, and then, the other one, kasi I'm just ine-express ko lang kung ano talaga yung feeling ko, kung ano ang dapat kong gawin or backup plan ko pag uwi ko sa Pilipinas. So, yung healthcare agad. And then, yung protection. Kasi, mayroon pa akong responsibility sa aking pamilya. So, what if nasa abroad ako, if there's something happened to me? Diba? So, kailangan ko ng protection. Ano ba yung protection? Kailangan ko ng mataas na insurance. Then the other one, pay off debt. Yan. At ang pagtatayo kasi ng ating Solid Financial Foundation is inihahalin tulad kung paano natin itinayo ang ating bahay, di ba? It should be start from the ground, going up. Kaya itong Solid Financial Foundation, dapat ganun din. Na dapat ang fondasyon dyan, may healthcare ka, may insurance, and then manage debt. Kasi huwag kang basta-basta uutang. Kasi karamihan dito sa ating mga Pilipino, baon sa utang. Kung the importance of Solid Financial Foundation, paano ba natin binibuild ang ating bahay kapirahan? Inihahalin tulad dito kung paano natin ginawa ang ating tahanan. Dapat ito ay nagsisimula sa baba pataas. Ganon din ang bahay kapirahan. It should be start from the ground going up. Ang pagtatayo ng bahay, siyempre matibay yan. Dumating man yung typhoon, earthquake, nakatayo pa rin yan. Kung maganda ang pundasyon niyan, di ba? So, ang bahay kapirahan, ganun din. Kung maganda yung pundasyon niyan, hindi yan matitinag. Dumating man yung loss of income, illness, disability, untimely death, company bankruptcy. So, nakatayo pa rin yan. So, iyan, ganun dapat ang pagtatayo ng ating bahay kapirahan. So, paano ba natin ma-build ang ating bahay kapirahan? There are 6 steps to build a solid financial foundation. Number 1 dyan, yung healthcare. Yan yung pinaka-pundasyon. So, ang healthcare,
there are two types of healthcare, the short term and the long term. Pag sinabi mo, ano ba yung short term? Ang short term, yung if you are employed sa isang company, kung ikaw ay provide ng government ng healthcare, like ngayon may programa ang gobyerno na binigyan ng 7,000 ng mga government employees, especially the teachers, the DepEd, binigyan ng 7,000 para bumili ng healthcare. Na yan yung renewable every year. So, ang laking bagay na yan sa mga teacher, yung 7,000 na yan. Kasi, especially yung design healthcare ngayon ng Kaiser. Napakataas ng coverage. And then, per illness yun. So, yun ang short term na tinatawag. But ang long term is after retirement. So sa DepEd, di ba, hanggang 65 yung retirement period nila. Kung pinaghandaan mo yan during your working years, so pag after your retirement, may gagamitin ka pa habang nabubuhay ba. From 65 years old onwards, kahit pa kayo abutin ng 100 years old, kung pinaghandaan mo yung healthcare long term, so meron kang bubunutin kung magkasakit ka man. So, which is lahat naman ng healthcare is integrated sa PhilHealth additional healthcare program aside from PhilHealth, di ba? Ano ba yung life protection na tinatawag? Yung life insurance, ang kahalagahan ng life insurance. Kasi tayo, as a breadwinner, what if there is something happen to the breadwinner? Paano ipagpapatuloy ng pamilya ang buhay nung nabubuhay pa ang kanilang mga guardian or breadwinner? So kung may protection ka, kumbaga, ang mangyayari dyan, kung mayroon kang life insurance, siya yung nagtatago sa baon. Tapos, if there's untimely death or may mangyari sa isang breadwinner, siya ang babangon. Siya naman na magtatrabaho at siya ang magsusustain sa pangailangan ng pamilya. And ano naman yung sunod? Pay off debt. So, yung mga kautangan natin, money management, yung debt management na tinatawag. Zero liabilities. Paano ba natin maiiwasan or mami-minimize ang utang? So, i-relate natin dito sa balita about sa kaguruan, di ba? Bakit laging nababalita? Bakit daw yung mga guro is ang utang, baotin sila sa utang? Which is, laging sinasabi nila, kulang daw yung sweldo. At tinaasan na sila ng sweldo, but still kulang pa rin. So, kung i-analyze mo, kung natuturuan natin sila the right way, how to save and invest and how to manage the finances, magdarating ang time talaga na mag-fit in yung kanilang kinikita. Kasi ang nangyayari kasi dito, sa nakikita ko, kasi sabi nila ang daming mga institution nagpapautang kasi once na pumasok sila sa school, ang dami nag-offer ng loan. GSIS, SSS, mga cooperative, salary loan, housing loan, di ba? So, nantitempt sila na umutang. So, ang nangyayari diyan, hindi pa nila napapagtrabahuhan, inutang na nila. Di ba? So, yun yung dapat alamin nila, pag-aralan nila na natuto nilang yung tinatawag na delay gratification, dapat i-apply natin yan. Di ba? Dapat i-ano natin. Kasi yung iba, pag naisip nila, inuuna agad nila yung mga panandali ang pangangailangan nila. Yung panandali, let's say, ang gusto na, for example, galing ng mga kabataan, mga gurong, mga bata pa, gusto nila ng iPhone, gusto nila ng mga gadget na mamahalin, hindi nila napapag-ipunan. Ang ginagawa nila, inuutang through credit card. Di ba? Kaya ang pag-utang, you have to classify it. Is it a good debt or a bad debt? Inutang mo siya
ginamit mo sa negosyo, nag-generate ng return or may income. But kung ginamit mo siya, binili mo ng mga kapritsyohan, hindi yan good debt, bad debt yan, di ba? And then, emergency fund. Ang sa emergency fund, dapat at least we have 3 to 6 months of our salary. Yun ang unti-unti nating ipunin. And then, yun, magkaroon man ng emergency, meron tayong dudukutin. So, hindi tayo pupunta sa utang. Kasi ang utang is like a termite na sumisira sa ating bahay kaperahan, di ba? And then, yung pinakabubong na ng investment is yung ng bahay kaperahan is the investment. Yung investment, yan na yung money works for you. So, yung investment, pwede nating maraming vehicle kung saan natin dadalahin yung ating mga perang pinaghirapan. Kaya dito, mapupunuan itong lahat na to with your cash flow. Ano yung cash flow? Yung source of your income. Diba? Pag sinabi mong source of your income, yung trabaho mo. So kung halimbawa, sasabihin mo, ang liit ng sweldo ko, paano ko makakakuha ng healthcare ko, paano ko masusustain yun? Sinasabi mo, mabibuild ko yun. So, nagtatrabaho tayo with our present job. If you think our income is not enough, we have to increase our cash flow. And there are many ways na kung paano natin ma-increase yung cash flow natin. Number 1 is reduce expenses. Ating ayusin ang mga expenses natin. Mayroong lalabas na pwede nating ma-reduce yung expenses natin. Diba? And then, the other one, kung gusto mong ma-increase yung cash flow mo, maraming spare time na pwede mong idagdag. All of us have 24 hours in a day. You are working hours na palaguin ang kampanya pinagtatrabahuhan mo. You are resting 8 hours. What are you doing to the rest of 8 hours? So, 8 hours, you have the spare time para madagdagan ng iyong cash flow. Kaya yun ang sinasabi namin. The 6 steps to solid financial foundation, you have to start from the ground going up. It's like building a house. You start from the foundation going up. So, ito yung solid financial foundation na tinatawag. Meron pa ding ibang mga way kung paano natin. The other concept na tinatawag is yung kung naalala mo, sabi mo, nag-member ka din dati ng IMG, may X-curve concept na tinatawag tayo. Yung istorya ng buhay natin. Di ba? O, alam yan. The story of the relationship between the wealth line and the responsibility line. Di ba? So, paano ba how it works yung X-curve na tinatawag? Meron tayong tinatawag na financial freedom. Di ba, pag sinabi mong financial freedom, di ba dapat yan yung hayahay na yung buhay mo, wala ka ng responsibility, ang pera na nagtatrabaho sa'yo, you are living on interest na, di ba? Let's say, for example, during your working years, during younger years, nag-ipon ka. Saka every sweldo mo, ipon, save, and then invest. So, let's say, for example, naka-save ka, naka-invest ka ng 6 million na kumikita ng 10% per year. So, that is 600,000 per year. Diba? So, ang pera na nagtatrabaho sa'yo, kasi ano na yan inipon mo na at na-invest mo na during your younger years. So, yan yung tinatawag na financial freedom. Money working for you. You have the passive income. You have the living on interest na. Mayroon ka ng lifetime retirement, may health fund ka na, walang utang, at kung may pamilya ka na, may mga anak mo, tapos na sa pag-aaral, di ba? Pero kung wala ka pa sa financial freedom, nasan ka ngayon? Ando ka sa financial limitation, di ba? Na dito ka sa financial limitation, na ang laki pa ng responsibility natin. Ang laki ng responsibility, ang inaasahan na lang is yung trabaho natin. 'Di ba? Yung trabaho natin,
Do you think is it permanent? No, that is temporary. That is active income, equivalent sa permanent needs like food, shelter, clothing, education, pambayad sa utang, pangbayad sa healthcare, diba? Let's say for example, you are earning 300,000 a year. So that is, I think, 20,000 a month. So the 300,000 a year, paano mo malalaman ang responsibility mo sa pamilya? So ang gagawin mo, 300,000 a year times 20 years equals 6 million. So yung 6 million na yun ang responsibility mo sa pamilya mo. So ang mangyayari dyan, ang dami mong responsibility, walang ipon, zero ipon. So paano kung mapapataas yung ipon mo? At paano mapapababa ang responsibility mo? Dapat mag-ipon ka every payday. So paano mag-iipon? Let's say for example, nag-ipon ka ng piso. Every peso you save is a peso reduction to your responsibility. Let's say nakaipon ka ng piso. So yung 6 million mo, mababawasan ng piso, magiging 5,999,000. Every peso you save is a peso reduction to your responsibility. So kung halimbawa, nag-iipon ka every payday, so at least nag-iipon ka ng 10 to 20% every payday, and then hinahanapan mo ng vehicle kung saan lalago yun. So ang gawin mo, save, and invest. So tataas ang iyong wealth line, at bababa ang iyong responsibility line. So let's say, nakaipon ka na ng 2 million kasi yung responsibility mo is 6 million. Nakaipon ka na ng 2 million. So bababa yung responsibility mo, magiging 4 million na lang. And then save and invest. Nakakaipon ka na, mas mataas na yung ipon line mo kaysa responsibility line mo. Naging 4 million na yung iyong ipon, ang responsibility mo na lang is 2 million. And then continue saving and invest hanggang sa ma-reach mo yung financial freedom. Yung 6 million na goal mo is kumikita na ng 10%, which is 600,000 per year. So yun yung tinatawag na passive income. Money working for you, living on interest na. Kaya there are 4 stages in our life. Stage 1, walang ipon. Stage 2, may kaunting ipon. Stage 3, mas mataas na yung ipon kaysa sa responsibility. And then stage 4, yan na yung tinatawag na passive income or money working for us na. So yun na yung tinatawag nating hayahay na yung buhay mo. Pero there are 3 ifs naman na pwedeng may mangyari sa atin habang tinatahak natin itong ating bahay kaperahan na to. Paano ba? Ano ba yung mga ifs na yan? Number 1 is, what if I live too long? Nabigyan ako ng mahabang buhay. Nabigyan ako ng 70, 80, 100 years old. Paano? Anong dapat? Dapat mayroon tayong investment and long-term healthcare na tumanda man tayo, hindi tayo aasa sa pamilya natin, sa mga anak natin. Mahirap kayang umasa sa pamilya natin or sa mga anak natin na sila may sarili ng pamilya, may mga anak na. Siyempre hindi tayo ipa-priority ng mga yan. Kung hindi tayo nabigyan ng mga gusto natin, sasama yung loob natin. So kaya dapat talaga natin at yung investment na inipon natin, na ipundar natin during our working years, yun yung perang magtatrabaho para sa atin. So, maraming vehicle kung saan natin pwedeng dalahin yung ating perang pinaghihirapan. Like yung mutual fund, stock market, long-term healthcare. So maraming vehicle na itinuturan namin dito as a financial educator. And protection. What if I die too soon? Ako, daming umaasa sa akin. For example, may mga anak ako, may pamilyang umaasa sa akin. If there's something happen to me, or
let's say, untimely death of the breadwinner. So yung protection, dapat mayroon tayong life insurance na siya yung magsusustain ng pangangailangan sa ating pamilya kung may mangyari man sa isang breadwinner. Because there is an instant money na siya ang bubuhay or magsusustain sa pangangailangan ng pamilya. And the other if is healthcare, disability, or pambayad sa caregiver. Kung magkasakit man tayo, kung inuna natin yung health protection natin, magkasakit man tayo, mayroon tayong aasahan at hindi tayo aasa sa ating kapamilya. Kasi yan yung magsusustain sa ating pagkakasakit. So, may other concept din dito is the rule of 72 na tinatawag. Yung the rule of 72 is kung paano mo mapapabilis ang iyong investment. So, paano ba? May tinatawag tayong compounding interest. Is the rule of 72 that is constant. If you will divide 72 to the desired interest, that's the time your money to double. So, paano ba nag-work yan? Let's say, for example, in-invest mo siya at 4%. So, 72 is a constant, divide 4% equals 8 years. Every 8 years, magdodoble yung pera mo. Let's say, for example, naglagay ka ng 100,000 at the age of 29. So, at the age of 47, magiging 200,000. At the age of 65, magiging 400,000. Eh kung nakahanap ka naman ng medyo mas mataas, 8%. 72 divide 8% equals 9. So, every 9 years, magdodoble ang iyong pera. So, kung yung age 29, naglagay ng 100,000, sabi ko every 9 years, so at the age of 38, magiging 200,000. Eh kung ipaabot niya at the age of 65, magiging 1.6 million yon. So kung halimbawa nakakita ka pa rin ng mas mataas, nakakita ka ng 12%, so i-divide mo yung 72 at 12% equals 6 years. So every 6 years, magdodoble yung pera mo. Kung naglagay ng 100,000 at the age of 29, at the age of 35, magiging 200,000. Eh kung ipinaabot mo naman at the age of 65, magiging 6.4 million, di ba? So, makikita mo yung difference. At 4% to 8%, 4 times ang itinaas, di ba, ng interest. And then from 4% to 12%, 16 times. So, it is not enough to save money. Diba? Kailangan i-grow natin yung pera nating pinaghirapan. So, ganun ang ginagawa, ganun ang itinuturo natin. How to make money, how to save money, how to grow your money, and how to protect your money. And then, the other concept is, yung abundance formula. So, ano ba yung abundance formula? So, you have to pay yourself first. So, every sweldo, kung ikay naniniwala doon sa prosperity formula, siyempre lahat naman tayo ang nanggaling kay Lord yung mga blessing na yan. Let's say may income ka, ibawas mo dyan yung tithes, ibawas mo yung investment, and then yung matitira, yun na yung expenses and lifestyle. So let's say for example, 100% of your income, magbawas ka ng 10% para sa tithes, 20% pay yourself first. Siyempre, ikaw ang naghihirap, kailangan bayadan mo yung sarili mo. So, yung 20% na yan, hahanapan mo ngayon kung saan lalago. Every payday, you have to pay yourself first of 20% and then hanapan ng vehicle kung saan lalago. And then yung 70%, yan na yung lifestyle. So, ano yan? Pambayad sa kuryente, sa tubig, sa renta, yun doon papasok ang lifestyle mo. Kahit na anong mangyari, gawin ang gawin mo. Kaya di ba doon, balik tayo doon sa X-curve concept na every payday you have to save. Save, and invest. Hanggang sa ma-reach mo yung wealth line mo is mapataas mo. Di ba? Hanggang sa ma-reach mo yung financial freedom. So, by the time mag-retire ka, may money working for you. So, na-reach mo yung iyong financial freedom na tinatawag. So, ayun yun. So,
yun yung mga concept na pwede nating i-apply, na pwede nating ituro sa ating mga kaguruan. Di ba? Ayan, nasagot ko ba iyong mga katanungan? Nasustain ko ba yung yung hinahanap mo sagot doon sa iyong mga katanungan? Aba, syempre po, halos lahat ata natalakay ho ninyo. Pero maganda rin po yun para ang ating mga teacher mamulat, lalo na hindi po pwedeng laging sisihin ng gobyerno, yung mga nasa kapaligiran, kundi minsan ay nasa atin din pala yun. Huling katanungan po, how can they get in touch with you po? If they want to have financial seminars in their schools or within their barkada, para po tayo magkaroon din ng mga maabot na mga kamay. Kung mag-aabot kamay, hindi abot bulsa. Kasi mamaya abot bulsa, butas na. So, actually, balik nga, isa lang explanation ha. Sa nakikita ko kasi, marami akong nakakasalamuhang guro. Kasi ini-introduce ko isa ako sa financial educator, ini-introduce ko yung healthcare program na binigay ng gobyerno para sa mga teacher. Ang napansin ko dyan, yung 7,000 na yan is intended for the healthcare. Bilihin natin ng tama. Yung iba, hindi na iibili yung 7,000. Yung gusto nila may sukle. So, hindi nila namimit yung comprehensive healthcare. Kasi ang nangyayari dyan, mas mababa pa sa 7,000 ang nakukuha nila. Kaya yung comprehensive healthcare, wala silang ganun. Ang nangyayari diyan, consultation lang, for emergency lang. Pero kung na-follow nila yung guidelines na ibinigay ng DOH na swak doon sa 7,000, talagang ma-enjoy nila yung healthcare program na yan. Tapos nakikita ko din sa mga teachers, pag mayroong, ang dami kasing temptation pagdating sa loan, di ba? Ang loan ng SS, GSIS, magpapatayo ng bahay, wala pa namang ipon, nagpatayo agad ng bahay. Kung halimbawa, natigil yung trabaho, pambayad doon sa bahay or doon sa loan na yon, di ba? So yun ang dapat talaga maturuan natin. May apply nila yung delayed gratification na tinatawag. Yun ang maging mission ko na maituro natin. Nangyayari dyan, ako laging ini-invite sa mga graduating teachers, graduating students like grade 12, so about financial literacy. Tinuturuan nga natin yung mga bata, pero yung mga teacher, hindi stable yung kanilang finances. Dapat, unahin muna nating turuan ng mga teachers bago yung mga bata. Di ba? Yun lang ang napupunak ko kasi ang mga bata. Ang kagandahan din ang mga bata ay maturuan natin habang bata o makagraduate man sila, alam na nila kung saan nila dadalhin yung kanilang mga perang pinaghirapan kung magkatrabaho man sila. So, ayun yun. So, kung gusto ninyo akong kontakin, ipagpatuloy natin itong pag-aaral neto. So, just message me doon sa FB page ko, Miss Kana. Meron akong Miss Kana, and then meron akong personal FB na Odi Quezon Damian. So meron, pwedeng makuha mo din yung aking contact number through RJ or through Faye. So ayan yan. So thank you so much. Mayroon ka pa bang ibang mga katanungan? Ay, pinakahuli po sa lahat. What is your message po for all our teachers, especially those na dumaraan sa mga financial challenge at lalong-lalo na pa yung mga teacher na hindi pa lubos na natatanggap ang kanilang full salary, lalo na yung mga bagong pasok, bagong lipat, o yung mga may mga kung ano-ano pa pong mga
hinihintay na mga yung mga bayad sa kanilang pagtuturo, lalo na kung sila ay mga full-time. Actually, ngayon, di ba maraming teachers na sinasabi nila, recently may nabalita about doon sa loan ng teacher na how much, around more than 100,000, and then naging take-home pay na lang doon is parang nasa 18,000. So, kung ikaw maraming utang, at kung saan-saan ang utang mo, ang mai-advise ko dyan, the solution is mag-start ka muna dun sa maliit na interest. Unti-unti mong bayaran yan. So, may tinatawag din tayong consolidation, debt consolidation. Pag samasamahin, kung saan mo pwede mong i-loan in just one payment. Diba? Yun ang tinatawag na debt consolidation. Para hindi mabigat sa'yo, para meron ka ding kahit pa paano, may matitira pa rin doon sa iyong sweldo kahit ipambayad mo sa utang yung ibang sweldo mo. Diba? Tapos, doon sa mga medyo bata pang teachers, nakikita ko, pag dumating yung sweldo, you have to pay yourself first. Maghanap ka talaga ng vehicle kung saan natin dadalahin yung ating perang pinaghirapan. Kasi mayroon tayong tinatawag na abundance formula. So, hanapan natin ng vehicle kung saan natin palalaguin yung 20% na isinisave natin every payday. Yun ang may advice ko sa kanila. Diba? So, kung halimbawa naman, meron ka pang oras, kasi yung iba, diba, delay yung sweldo. Paano delay ang sweldo, hindi pa dumadating ang sweldo ko? There are many ways. We can increase our cash flow. Diba? Marami tayong pwedeng hanapan ng yung spare time natin kung paano madadagdagan yung ating kinikita, yung ating present job. And here, sa IMG, we have an entrepreneurship program. Kasi sabi ko, may 4 na platform kaming isinisiwalat dito. Education, execution, entrepreneurship program, and environment. So, kung gusto mong madagdagan ng iyong cash flow, meron kami ditong business na you can do it as your spare time, na hindi naapektuhan ng iyong present job. Diba? Kung madelay man ng iyong sweldo, meron ka pang backup, diba? Income. So, at you can do it, let's say 1 hour a day, 2 hours a day. So, hindi makaka-apekto sa iyong present job. So, ayan yon. Ayan, maraming salamat po, Miss Odi. Napunuan ko ba ang iyong mga katanungan? Yeah, at ibig namin na kayo ay maging guest ulit, lalong-lalo na pag syempre usapang pananalapi at iba pa, para ang ating mga guro naman nalalaman kung anong mga isyong nangyayari, at di lang yun, para sila rin ay kumilos ng naaayon sa wasto at kung anong naaayon sa katotohanan. Maraming salamat po, Miss Odi, and I would like to acknowledge our perennial guest and our friend of the Ilocano educator, Sir RJ Damian, for being instrumental in the guesting of our Miss Kana. Thank you so much, and sana makabalik ka sa PRM. Maraming salamat po mga kaibigan, kaloyal at mga katropa. Ito pa si Spokesjet para sa The Ilocano Educator Show, at ako'y nagsasabing walang ibang magmamahal sa ating bayan kundi tayo ring mga Pilipino. So let's be good ambassadors of our country wherever we are. Agyamanak ket Diyos ti aginakit ay ayaten kayo amin. At tandaan po natin, huwag nating hahamakin ang propesyon ng pagtuturo, sapagkat kung wala ang guro, walang iba't ibang mga professional na mamamayagpag sa daigdig na ito. Muli, magandang gabi po. Thank you very much and God bless you all.
Ang The Ilocano Educator Show ay programa ni SpokesJet na nasa internet at hindi katulad ito ng ibang mga palatuntunan sapagkat masinsinan at diretsahan ang pagpupuna sa mga issue sa edukasyon. Ito ay nagmula sa pitak ni SpokesJet na The Ilocano Educator na napapublish sa The Ilocos Sentinel. Si SpokesJet ay isang guro, mananaliksik, broadcaster, kolumnista, at higit sa lahat, isa siyang education reform advocate at road safety advocate na naglalayong itama ang mga mali sa kalsada at sa silid-aralan. Bilang isa sa mga kasapi ng National Press Club of the Philippines, si SpokesJet ay matapang at walang habas kung magsulat tungkol sa mga issue sa edukasyon at pati na rin sa ating bansa. Unang-una sa lahat, si SpokesJet ay nagsusulat tungkol sa kapakanan ng mga guro na kung saan ay kinakailangang isulong kung ano ang wasto at nararapat para sa mga guro. Higit sa lahat, siya ay nag-expose ng corruption, irregularities at iba pang mga iskandalo sa mga pampublikong paaralan, lalong-lalo na ang mga pamantasan at mga kolehiyo sa lokal at nasyonal na mga level. Maanghang man, walang filter, at walang kinikilingan itong si SpokesJet. Siya ay tunay na may puso para sa lahat, sa mga mag-aaral, sa mga guro, sa mga staff, at sa iba pang mga stakeholder ng edukasyon dito sa Pilipinas. Hindi nalilimutan ni SpokesJet na ibalangkas ang lahat ng mga issue na kinasasangkutan ng mga opisyal at iba pa na kung saan ay iniisa-isa niya ang mga kasalanang ginagawa laban sa mga estudyante at iba pang stakeholder at hindi niya tinatantanan ang mga irregularidad na kung saan ay kanyang tinatamaan ang mga dapat tamaan, lalong-lalo na ang mga nasa tungkulin na tila nagpapabaya. Matutunghayan po ninyo si SpokesJet tuwing Sabado at Linggo, kadalas ay gabi, sa YouTube at sa Facebook. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Manood po ng The Ilocano Educator Show at tiyak na maiiba ang inyong pananaw tungkol sa edukasyon sa Pilipinas.